Ang tiyanak sa kagubatan. Sa isang liblib na baryo sa Hilaga, may isang batang babae na nagngangalang Maria. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa kanilang bukirin, narinig niyang may umiiyak na bata mula sa madilim na kagubatan. Hindi niya ito pinansin agad, ngunit habang papalapit siya, lalo niyang naririnig ang malupit na iyak. Tila ba ang tunog ng isang batang walang magulang, humihingi ng tulong. Marahil ay may batang naiwang nag-iisa, naisip ni Maria. Agad siyang lumapit sa pinagmumulan ng tunog, hindi niya alam na isang delikadong nilalang ang nag-aabang sa kanya. Habang papalapit siya, naramdaman niyang may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga puno ay tumitigil sa paggalaw at ang hangin ay huminto. Pagdating niya sa isang maluwang na clearing sa kagubatan, nakita niya ang isang batang nakahiga sa lupa, tanging isang magaan na kumot ang bumabalot sa katawan nito. Patuloy itong umiiyak, ang mga luha ay umaago sa kanyang mukha, at tila humihingi ng tulong. Naku, baka may masama itong nangyari, sabi ni Maria sa sarili. Nang makita ang batang maliliit na paa, hindi siya nakapagpigil at agad na lumapit upang tulungan ito. Ngunit sa bawat hakbang niya, mas naramdaman niyang may isang mabigat na presensya sa paligid. Ang kagubatan ay naging tahimik na parang ang lahat ng buhay ay nawala. Lumapit siya ng dahan-dahan at hinawakan ang bata, ngunit sa oras na sumayaw ang kanyang kamay sa ibabaw ng katawan ng bata, biglang itinaas nito ang kanyang ulo at tumingin kay Maria, at sa mga mata ng bata. Hindi siya nakakita ng inosenteng mata ng isang sanggol, kundi ng mga mata na kumikislap ng pulang apoy, puno ng puot at galit. Bigla na lang, ang mukha ng bata ay nagbago. Ang mga pisngi nito ay nagkaroon ng mga pangil na parang pangil ng hayop. Ang bibig nito ay pumutok at lumabas ang mga matutulis na pangil. Tumilamsik ang dugo sa lupa at ang nilalang ay nagpakita ng tunay nitong anyo, isang nilalang na may katawan ng batang tao, ngunit ang mga katawan nito ay parang naging deform na may malalaking pangil at mahahabang kuko. Ang balat ng tiyanak ay mukhang basag na lupa, may mga sugat na parang namumula at may mabagsik na amoy ng dugo. Hindi na nakagalaw si Maria. Ang takot ay dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ikaw ay hindi isang bata, sigaw niya, ngunit ang tiyanak ay lumapit, kumalabit ang mga matutulis nitong kuko sa kanyang braso. Sumama ka sa akin, bumulong ang nilalang, ang boses nito ay parang isang malupit na hangin, isang buhay na walang hanggan sa dilim. Ang tiyanak ay gumapang papalapit, ang katawan nito ay parang nagsasayaw sa ere. Sa isang kisap mata, ang nilalang ay nagpakita ng napakabilis na galaw, at sa isang iglap, tumalon ito sa liig ni Maria. Napasigaw siya, ngunit bago pa man siya makatulong o makalaban, ang tiyanak ay lumapag sa kanyang likod, ang mga kuko ay pumasok sa kanyang balat. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, tila ba ang bawat saglit ng kanyang buhay ay unti-unting kinukuha ng tiyanak. Ang paligid ay nagsimulang magdilim at ang mga puno ng kagubatan ay nagmistulang mga anino na lumalapit. Ang huling sigaw ni Maria ay nalunod sa hangin at sa isang iglap ang kagubatan ay muling naging tahimik. Wala na ang batang umiiyak at wala nang bakas na nilalang. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao mula sa baryo ang katawan ni Maria, wala ng buhay at puno ng mga sugat sa katawan. Ngunit ang pinakapangit sa lahat ay ang mga mata niyang nakabukas, puno ng takot at sakit, habang ang mga labi ay tila napako sa isang huling sigaw. Hanggang ngayon, kapag gabi, may mga naririnig na iyak ng bata sa kagubatan, at ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabi, huwag kayong magtangkang tumulong sa batang umiiyak sa gabi. Hindi siya isang bata. Ang tiyanak ay naghahanap ng bagong kaluluwa.